now, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. 5 ng Disyembre. At Lunes ho ngayon. Magandang gabi ho sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At mga suki ho natin overseas, mga Pinoy ho na nanonood sa atin. By the way, mamaya sa segue ho agad tayo, no? Eto ho, pag-usapan natin sa sala ng balita. Anong sa inyo sa pagkalas ni VP Leno Robredo bilang miyembro ng gabinete ni President Duterte? Magandang topic po yan mga ka-KP dahil ito yung kauna-unahang cabinet member ho na umalis kumalas sa cabinet position po dahil po siya po yung pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Bagamat sila yung magkaiba ho ng partido, binigyan po kagad ni Pangulong Duterte ng posisyon dahil dati kasi ayaw niyang bigyan Ngayon binigyan, kaso magkaiba ho kanilang mga posisyon, biglang nakatanggap po siya ng text na ayaw na siyang pasiputin sa mga cabinet meeting. Kaya sabihin nyo ang kanyang comment ho, padala nyo sa amin. By the way, kakaibang teknolohiya pong gamit ho ng BMUI, Bitag Media Unlimited Incorporated, point-to-point fiber transmission. Ang tawag ho dito, dark copper. And kami ho live sa UNTV mula ho sa studio ho ng BMUI. So, ang dating ho niyan parang HD sa inyong mga telebisyon. And napapanood ho kami sabay sa aming website, bitagmedia.com. Ganun din ho sa aming live streaming sa Kilos Pronto page. Kaya yung sa atin po mga ka-KP, kung kayo po ay meron po mga reklamo, kung kayo po ay inaapi at inaabuso po lang nasa gobyerno o maging sa pribadong sektor, meron ho kayong kakampi dito sa Kilos Pronto. Pumunta lamang ho sa BMUI Digital Studio Richwell Center po yan sa Timog Avenue, Lungsod po ng Quezon. At syempre, pwede nyo po rin po kaming panuorin sa aming pong live stream at pwede rin po after ng programa ito, nakikita rin po yan sa Facebook within 18 hours po yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Mga gamit pangluto sa gabal sa nagdaraang tao. Basta lamang makapagnegosyo, hindi alintana kahit marami ang maperwisyo. Alamin sa Kilos Pronto. Pag traffic, may pera. Kapag may aberya sa kalsada, tiwaling enforcer man o barker tiyak may kita. Tingnan ang kumag na ito sa Calao, Maynila. Walastik kong dumilihensya. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil sa matamis na pangako, isang modelo na modus. Datong na inalok, pinatos. Ngayon, naghihimutok. Alamin sa Kilos Pronto. Mister na naglahong bigla sa septic tank nakita. Pamilyang iniwan tulala. Bakit nangyari ito sa kanilang ama? Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay ho, ito ho, unang segment ho natin agad. Isa hong 22 anyos na dalaga, inalok ng racket, pakikipag-chat sa internet ng ito ho'y bagay na wag niyo hong gagawin. Kasi dito ho sa racket na huto, siya ho'y ito'y nakumbinse na sa internet, maghubad ho. Kapalit ho ng pera. Ayun. And then, yun hong bagay na yan, mas maganda ho siguro kung panoorin nyo para matuto kayo rito. Itong taong puto,
sa tingin ko, napakamanyak po. Napaka na tao. And wala pong respeto sa babae. Gasgas at lumang modus na, pero marami pa rin ang nabibiktima. Si Sandra, hindi niya tunay na pangalan, 22 anyos na dalaga na biktima ng ka-chat sa internet. Isang nagpakilalang modelong babae umano ang nag-chat sa kanya at nag-alok ng racket. Bigla siya nagtanong kung gusto ko po ng part-time income racket. Sabi ko, ay hindi na be kasi meron akong full-time business. So, sabi niya, iba to beb. So, tinanong ko kung ano po yung sakay niya. Then, sinabi niya na ganito, meron daw po siyang, wag daw po ako maingay. So, meron daw po siyang kaibigan na matanda na walang asawa, malungkot sa buhay. Ang gusto lang po ng ka-chat para lumigaya. Sa halagang 15,000, pumayag si Sandra, tinanggap ang alok. Pero hindi lamang pala basta pakipag-usap ang hangarin nito sa kanya. Handa rin ito magbabayad ng 30,000 kung magpapasa siya ng mga lalaswang hubad niyang larawan. Sa tamis ng pananalita at halos ipangako pati buwan at bituin, ginawa ni Sandra ang hinihiling sa kanya. Sobrang galing po mamboka, talagang wala ka pong ligtas. Talagang parang bihasa na po siya eh. Ayun, hanggang sa nakapag-send po ako ng picture ko. Then, ayun po, parang naano na ako, sabi ko, kinabahan na po ako. Kasi parang ba't ko nagawa to, ganyan. Then, ayun na po yung ginawa niyang pang-blackmail sa akin. Dumating na nga ang kinatatakutan ni Sandra matapos maibigay ang mga litratong naglalaman ng hubad niyang katawan. Ang inaakala niyang babae na nag-alok sa kanya ng racket, nagpakilala palang lalaki. Hindi na nga raw maitago ang pagnanasa. Biglang nagsabi, salamat at nakilatis ko ang katawan mo. Masarap ka ba? Ang bago raw nitong kahilingang ibidyo, mas malaswa, brutal at nakakawalang dignidad. Gusto niya po, maghanap po ako ng lalaki na po. Tapos, sunod po is papagawa niya na hanap daw po ang lalaki na makikipag-sex sa akin, ganon. Sex daw po kami, ganon na lalaki. Tapos, papasa ko po ng ganon. Kapag hindi raw siya nag-record ng hinihiling na sex video, binabantaan siyang ikakalat ang mga hubad niyang larawan na ipinadala. Hanggang sa hindi na po ako nagre-reply, nananakot na naman po. Kapag hindi ko daw po pinasa yun, ganyan. Malilintikan daw po ako, ganyan. Blanco na ang isipan at takot na takot. Hindi na alam ni Sandra kung paano niya malulusutan ang pinasok na problema. Laking pasalamat niya nang mag-alok ng tulong ang boyfriend ng kanyang kaibigan na si Mark Lesser Badyon o Mac. Napansin daw ni Mac na siya'y problemado at mukhang may mabigat na dinadala. Mula noon, lahat na natatanggap na pananakot ni Sandra sa text at sa chat, sinasabi niya kay Mac. Paano naging susi si Mac para malutas ang pangba-blackmail kay Sandra? Abangan bukas ang mainit na konfrontasyon sa pagitan ni Sandra at ng taong nananakot sa kanya. Alam mo, Lex, Alam mo, Ben, pinapawisan ako doon sa storya niya. Itong istorya na to, sana kung may manunod ho sa atin, matutuho kayo. Huwag ho kayo basta maghuhubad sa harap ho ng internet kahit na siguro, kahit na asawa niya o boyfriend niyo yan eh. Kasi may mangyayari at may mangyayari na lalabas at lalabas. Dito naman talagang nagtiwala siya sa matamis na pangako na may kapalit na pera, 15,000. At sa anumang kadahilanan kung bakit niya nagawa, sabi niya, siya'y napagsamantalahan nung suspect. Yeah. At walang respeto yung suspect sa ginawa niyang medyo pagiging submissive na maghubad sa harap ng camera. Na para sa akin, anong tingin mong mali rito, Lex? Siguro nasilaw siya dun sa halaga. Una, siguro, kaya pumayag tong babaeng ito. Nagtiwala rin siya. Complaint na, nagtiwala siya. Dahil 15,000, saan mo makukuha yung 15,000? Ang hirap ng ganong kalaking halaga po. Pero sa itong paraan na ito, mukhang naakit siya dito sa 15,000 pesos. Pero yung nga lang, paraan nga lang yung dignidad ho ng isang tao po, talagang nayuyurakan na talaga ho. Ang problema, dahil dito, meron siya na biktima itong kolokoy na ito, itong lalaking ito. Talagang may kahinatnan itong lalaking rin ito. Okay. Anyway,
Kumbaga Yan. pinatos niya yung kanyang kahinaan ng isang babae. Exactly. Yun. Ito naman si babae, kung saan naman kadahilanan, siya lang nakakaalam, ba't ka pumayag kasi? Pero abangan nyo bukas kasi yan ho yung part 2, doon na ho sa sinasabing entrapment. Hindi na ho Yun. namin sasabihin pa. Okay, nakita naman ho natin kung sino po yung suspect na yun. Pero abangan ang maaksyong entrapment na yan. Ito naman ho, sa ating pong akto, abay naaktuhan po ang ng Kilos Pronto, ang ginagawa pong daanan ng ilang po nating mga motorista, yung pong pedestrian lane at maging yung pong center island ho yata, dinaanan na. Ito po'y kasagsagan po na malakas sa ulan, baka ho meron sigurong dahilan kung bakit nagtatraffic ho ang daanan dyan po sa may Kalaw. Panoorin ho natin po paano nila ginagawa itong kanila pong kalokohan dyan. Itong eksenang naaktuhan ng Kilos Pronto team noong Biyernes. Sa lakas ng ulan at tindi ng traffic sa Kalaw Avenue sa Maynila, nakahanap na naman ng excuse ang ating mga babayan na gumagawa ng kalokohan. Pagmasdan, habang nagtityagang maghintay ang ibang sasakyan, may ilang motorista na may pasaway na eksena. Sa tulong ng ilang barker, nakakasampa sa pavement divider hanggang sa sidewalk ang mga sasakyan. Ang dapat daanan ng mga tao, naging instant lusutan ng mga sasakyan. Prenteng-prente silang nakaiwas sa traffic. Kung inyong maobserbahan sa video, kapansin-pansing wala man lamang traffic enforcer sa lugar. Dahilan para malayang maghari-harian doon ang mga lalaking ito. Siyempre, ang kanilang assistance sa lumalabag ng traffic rules ay may kapalit na barya mula sa mga motorista. Hindi naman alintana ng mga nagbabayad na motorista na sa kagustuhan nilang makaisa at makaiwas sa traffic ay mas nakakaabala pa talaga sila sa kanilang kapwa. Term nga doon, no? Malikhain. Ayan. Oh. Only in the Only Philippines. in the Philippines. Pero ito po yung mga tao nakita ko ninyo. Yung mga starring ho doon, yung nagpapadaan ho doon Mga sa may gusgusin. center island na yun po, talagang pag merong pagkakakitaan, talagang gagawin ho nila. Oo. Talagang, pero hindi nila alam ho, ano ho yun, bawal ho yun. Di ba? Sabihin na ho natin, hindi naman natin sa pinagtatawan ng Lex, ano? Pero yung pagiging malikhain talaga ng mga Pinoy, kung gagamitin na sa tama, Yeah. abay, uunlad hong bansa natin. Oo. Kaso semplang ginagamit sa paglabag, ginagamit sa pagiging pasaway, or lahat ng bagay pagkakitaan na rin. So, Oo. Pero may ilan rin kasi tayong mga motorista, mga kababayan natin, hindi ho lahat to. Kapag matraffic, tayo po ay mainitin na kagad ang ulo ho natin at hindi na ho tayo sumusunod po sa mismong linya. At tayo po ay apuradong-apurado. Gusto ho natin makarating po sa ating patutunguhan, kaya gumagawa na rin po tayo ng ating pong mga paraan para makaiwas po dun sa traffic na ito. No. Isipin ho ninyo, marami rin ho yung maaabala ho niyan. Okay. At kung ganyan, nasa linya ngayon. Ito, nasa linya na ba? Oo. Ito si Police Senior Superintendent Lucille Faicho. Siya po ang hepe ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit. Colonel Lucille, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko po si Ben Tulfo. Ito pong Kilos Pronto, live po tayo sa UNTV, ma'am. Ay, sir, magandang gabi po at magandang gabi rin po sa mga tagapakinig ninyo. Opo, I'm sure, Colonel, na natunghayan nyo na po at marami siguro po kayo na nare-receive po ng mga reklamo tungkol po dyan sa may Kalaw Avenue ho. Totoo ba hong ginagamit na pang-iwas o doon sa matinding traffic po dyan? Yung Center Island? Sir, isi-check po natin yan, sir. Oho. Kasi kagaya po ng nasabi po sa akin kanina. Opo. I-verify po natin, sir, yan. Yung report na yan. Ano ba hong nangyayari ho dyan sa Kalaw Avenue? Bakit ganun po katindi ang traffic po dyan, ma'am? Kung alam ho ninyo ano pong nangyayari po yung eksena ho dyan? May under construction sir, po ba? Yes, sir. Sir, yung Kalaw kasi, parang alternate route sa going to Taft Avenue from Rojas Boulevard. Opo. At may mga establishments din po dyan. Andyan po yung mga offices ng mga sa mga marina, sir. So, medyo volume po yung mga sasakyan. Pero may tao naman po tayo doon, sir. Meron po kaming police doon sa may Taft Kalaw po, sir, na nakadeploy. Siguro, Colonel, para hindi na maulit ito pong ganitong eksena, pwede patauhan na ho ninyo. Siguro, makipag-coordinate ko kayo sa Manila City Hall para mabantayan na natin dahil parang hindi maganda ho tignan itong ginagawa ng ilan po natin mga motorista, ma'am. Yes, sir. Sige po, sir. Aasahan po ninyo. Papabantayan po natin yan, sir. Okay. In case po ba, may mga violation po ganyan kapag
Nagkukross sila dun po sa divider na yan po, ma'am? Hello, sir? May violation po ba kapag ganito pong eksena na ginagamit po nila yung divider na tatawirin nila para makaiwas po dun sa traffic, ma'am? Hello? Hello, Colonel. Naririnig niyo po ako? Mukhang hindi na tayo naririnig. Okay, mukhang tatauhan naman niya. Gusto ko lang sana malaman din kung may violation ba yun. Di ba? Kung tatawid ka lang doon. Una sa lahat, yun para sa tao. Oh, yun. Pedestrian kasi, di ba? Pedestrian yan. Okay. So, as is going. Yan na! Oras na! Eto na, sala ng mga balita. Lex, itong balita na to, bago natin, titingnan natin dito. Kung minsan kasi, you can disagree agreeably to disagree. Sabi nga nila. Ngayon, itong nangyari kay Lenny, sa pag-resign niya, may umpisa to May pinagmulan. May pinagmulan. Oo. Kaya meron ding hangganan. Huwag na natin pakialaman kung sinibak ba siya or siya nang naunang nag-resign. Pero dito, Lex, siguro kung ikay kasama sa gabinete, pagkatapos hindi ka sang-ayon sa mga... Doon lang sa cabinet siguro, during the cabinet meeting. Pero kung dadalhin mo hanggang sa lansangan, magkakaproblema ka na. Oo. Kasi makikita ka. So, isa yun sa mga bagay na dapat natin tingnan. Parang ang tanong kasi, tanong siguro ng Duterte administration, lalo na kung kayo ay majority sa gabinete na kayo for the president, tatanungin ka, are you with the team? Yes. O dahil nakikita kasi si Vice President Lenny na nagsasalita against the administration dahil nga doon marami sila mga disagreement na tulad ng Marcus Burial, issue about sa EJK, maraming sinasabi si VP Lenny. Pero para sa akin naman, kung ang trabaho naman niya bilang isang kalihim, lalong-lalo na kanyang pinatututukan ng Duterte administration tungkol po sa pabahay, kung tama naman ginagawa niya, no reason for her to resign. Exactly. Diba? Pero kung, siyempre, kung mainit na ang kwarto at ikaw ang pinupuntirya ng lahat ng tao na sa loob ng kwarto, medyo pumaypay ka na at umalis ka na sa pintuan sa kwarto, di ba? May hirap naman yun, ikaw nang pag-iinitan to. Pero kung sinabi sa'yo, huwag ka na mag-attend. Yun. May dahilan yun. Kasi hindi ka na dapat mag-attend kasi huling araw mo na, ngayong araw na to. Pero ang dahilan na yan, sabi mo Marcus Burial o yung mga sinasabing HJK, madaming issue na yan, pwede ka mag-disagree doon sa cabinet. Huwag mo dadalhin sa lansangan o magkakyaw-kyaw ka sa labas. Okay lang yun. Pero pag ikay nakita sa labas at medyo kasama ka na, doon na nagkakaiba. Ako naman, last na punto ko dito, sana hindi maapektuhan yung pong posisyon na nawalan po ng isa pong kalihim. Tulad po housing Alam ba ninyo kay ilang pong backlog ngayon sa pabahay dito sa Pilipinas? Naku, napakalaki Pinalitan na. Meron po tayong 5 million na bahay. Pero biruin nyo, may pumalit na. May pumalit na. Yung nag-text sa kanya. Yun. Mag-comment po kayo mamaya. Babasahin po namin. Tuloy parang sinabi, mukhang gusto ni Cabsec June yung posisyon na yun. Ayun. Okay, mamaya, sa amin po pabalik. Padre de pamilya na ilang buwan na nawawala, natagpuan sa Poso Negro at sinapchap ang kanya pong katawan. Okay. At inarereklamo nagkakalat ng baking equipment sa Tayuman sa Maynila. Kilos pronto po nating action nandyan. Diyan lang po kayo. Ito yung mga comment doon sa sala ng balita natin. Sa inyo dito kay Leno Robredo na nagbitiw sa kanyang position bilang sa housing. Hindi sa kasamang yung sa gabinete. Sabi ni Lenny Licardo, nako Robredo, kawawa ka naman, umalis ka na. Umalis na nga. Huwag mo nang hintayin pa na meron sasabihin. Ayun, sabi naman po ni Yan Alag, she resigned after the fact that she was fired to save her face. Okay, si Ali Jude, EJ. Ali Duj. Ali Jude. Edge. Unique na pangalan. At mga pangalan ba talaga to? Sinibak kasi wala nang nagawa, puro dada. At, okay, hindi ko na, wag na natin. Okay, tama lang yan, sabi ng ganon. Si Alvaro Leonard, sinibak yan. Pinalabas lang ng media na nag-resign para di kahiyaya. Pero nag-resign talaga siya. Nag-resign Nag-resign talaga. resignation yan. Alright. Okay.
Sa ating pong crime desk ito, pasintabi po sa mga naghahapunan ngayon, sa mga kumakain. Dahil po ang ating pong lugar na pinangyarihan po ng krimen ay dyan po sa lungsod po ng Caloocan. Natagpuan kasi sa loob po ng isa pong septic tank ang naagnas at sinaptya po, pira-pirasong katawan po ng isa pong biktima. Ang katauhan po ng biktima, kinilala ng kanyang pamilya. Panurin po natin. Tinawagan siya nung babae. Sabi niya magkita tayo. Sabi naman ng mister ko, saan at anong oras? Sabi niya ganun. Magmula nun, hindi na dumating yung asawa ko pagkatawag sa kanya. Buwan ng Hunyo taong kasalukuyan, nakatanggap ng tawag ang 46 anyos na si Priscilo Salazar, residente ng Seven Hills, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Subalit, ayon sa asawa ni Priscilo na si Adelaida Salazar, 47 anyos, matapos daw ito ay tuluyan na nilang hindi nakita pang muli si Priscilo. Noong June 13 po, June 13, nung nawala rin po siya, na hindi na siya bumalik sa amin. Pagkatawag po niya noong June 13, hindi na po siya bumalik sa amin. Lumipas sa mga araw at buwan, nawala na ng komunikasyon at balita sa kanyang asawa si Adelaida. Hanggang isang araw, nakatanggap ng mensahe ang mga anak ni Adelaida sa kanilang mga Facebook account. Ang pangatlong anak ni Priscilo na si Riza, hindi niya tunay na pangalan, ang nakipag-usap sa tipster sa Facebook na ang profile ay isang Maria Banquiles. Una po kay kuya siya nag-message. Tapos nung nag-first message niya, nung pagkasabi niya po nung unang message niya, binlock niya na po si kuya. Tapos ako naman po yung nag-add sa kanya. Tapos ayun po, naging tuloy-tuloy na po yung communication po namin hanggang sa masabi niya na po na si Papa nasa ganung Poso Negro daw. Sa una raw, ipinagkibit palikat muna ng pamilya impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Priscilo. Pero sa kawalan ng lead sa kinasasapitan ng kanilang padre na pamilya, muli nilang kinausap ang tipster. Hindi pa po kami nag-reply kasi parang di naman po totoo eh. Tapos pinatulan po namin yung chat niya, tapos naging ganun na nga na nasa Poso Negro daw po si Papa. Hindi man nakilala ng pamilya kung sino talaga ang tipster, malinaw daw ang pake nito sa pakipag-usap sa kanila. Sabi ko sa kanya, sino ka ba? Bakit mo ba alam yung lahat tungkol kay Papa? Sabi niya, hindi na yun mahalaga. Ang importante, sinasabi ko sa inyo, gusto ko kayo tulungan. Sa impormasyong hawak, agad nang nakipag-ugnayan ang pamilya sa Caloocan City PNP. Sa pagkukwento ni PO3 Alejandro Villedo, investigador ng naturang police station, nagpositibo ang paglalarawan ng tipster sa sinasabing Poso Negro na pinagtapunan sa bangkay. Pero dahil sa isang pribadong establishmento, kinailangan munang magpaalam sa may-ari ng Payaso KTV Bar sa barangay Bagumpong Tulo, lungsod ng Caloocan. 24 din yun, agad kami pinuntahan yung area sa may Bagumpong, sa may number 176 AC Bagumpong Tulo, barangay 171, Caloocan City. Tinuro sa amin yung lugar, yung isang compound na mayroong isang gate. Hindi nga namin sinasabi nga na yung bangkay na nung ni Priscilo, yung hinahanap ng tao na which reported na missing pa noong 30, 16, matatagpuan doon sa septic tank, which is nandito sa loob ng compound. Noong araw na yun, hindi naman namin kagad mabuksan yung septic tank na kasi nga nasa loob ng compound yung may-ari nun. So kailangan pa namin humingi ng permission sa may-ari, which is yung time na yun, hindi naman available. Makalipas sa 3 araw, napasok na nila ang lugar. Sa cellphone video na eksklusibong nakuha ng Kilos Pronto Crime Desk, tumambad sa mga operatiba ng Caloocan City PNP at SOCO ang naagnas at pira-pirasong katawan ng isang tao. Mabuksan nga namin yung septic tank. Positibo nga na mayroong nga isang bangkay doon. Isis hindi natin sila makikilala kasi nga palansay na. Una namin na kuha partage yung katawan.
dahil nga kalansay na, hindi namin kagad na kuwalin buo kasi nga yung septic tank punong-puno ng tubig, may mga lumitahan tao. So nangailangan kami ng water pump. Dahil pira-piraso na lamang ang katawan at sadyang may nawawalang mga parte ang bangkay. Dumepende ang mga investigador sa pagsasalarawan ng pamilya ni Priscilo ang huli nitong suot. May damit na kami na-recover, hindi mo naman ma-recognize ng pulisya kasi madumi-madumi na. Then sabi niya nakapantalon, pero ang positibo nila kinilala na talagang makapagpakilala na talaga si Priscilo is yung belt daw. Kasi yun daw talaga yung belt na talagang ginagamit lagi yung Priscilo. So sa belt pala. Bukod sa tumugmang kasuotan, isa pang mahalagang bahagi ng ipagkakakinala ng biktima ang naituro ng kanyang misis. Tapos sabi ko yung ngipin niya sungki-sungki sa baba. Pinakita naman po sa akin, sungki-sungki nga sa baba yung ngipin niya. Sa pagkakatuklas ng labi ni Priscilo, malaking palaisipan ngayon kung sino at ano ang motibo na may kagagawan ng karumal-dumal na krimen. Bukas sa Kilos Pronto Crime Desk, alamin kung sino ang may pakana nito at sino ang taong nagtip ng bangkay sa Poso Negro. Ako po, kalunos-lunos pong sinapit po ng Padre de Pamilya at unang bahagi pa lamang po yan mga ka-KP. Bukas, abangan po natin ang part 2 kung saan ilalandad na ho ng Kilos Pronto at ng PNP kung sino po yung suspect at anong motibo po ng pagpagslang dito po sa biktimang ito. Dito naman po tayo sa KP Metro. Sa ipinadalang video po sa Kilos Pronto Facebook page ng mga concerned citizen, ito ho, nais silang ipatanggal ora mismo. Kilos Pronto kagad ang aksyon na kailangan natin dito ha. Yung po nakaharang ng mga gamit pangluto ng Bake Tech Solution. Yan po yan sa kabaan ng Tayuman Street, Tondo, Maynila. Kita nyo na, sinakop na ho ng nakabalandrang mga baking tool at equipment tulad po ng mga mesa, oven, puro bakal ho yan at estante. Ang sidewalk mo hanggang sa kalahati ng kalsada. Sanhin na rin ito na matinding trapiko sa kalsada na rin, dumadaan na rin po yung mga kababayan ho natin. Saan ang barangay dyan? Obstruction talaga ho yan. Saan yung barangay dyan? O yun. Para sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya ho ngayon, walang iba kundi si Robert Castillo, siya po ang kagawad ng barangay 256 Tondo, Maynila. Kagawad, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Sa Kilos Pronto po to, sir. Live po tayo sa UNTV. Good evening, sir. Yes po. Good evening po. Opo, Kagawad Robert. Matagal na po bang ginagawa ho yan ng Bake Tech na tindahan po dyan? Sir, bali po, matagal na rin sila na nag-uupa po dyan sa lugar na yan. Actually, nabili na nila yung bahay na inuupahan nila dati. Okay. So, kanila na yun. Pero sir, yung tungkol naman sa mga nakaharang, sir, nag-usap po, ilang beses na po rin namin silang pinatawag sa barangay. So, ginagawa naman nila yung nangako nga po sila one time na tuwing magkakaroon lang, sir, yung kuha po kasi niya, sir, baka po yan yung nataon na ginagawa po yung kalye, sir. Kasi may time po na ginagawa po yung tayuman. So yung mga kalat po, ganito, sa sir. labas. Hindi po siguro magiging rason po yan, Kagawad, kung yan po walang kapit. At wala pong birtud po yan. Mula po dyan siguro sa barangay ninyo. Baka meron pong nagkukonsinti po niyan, Kagawad. Ay sir, sa amin po, makakasiguro po kayo na wala po. Kasi, Robert, Yes, sandali po. lang. Si Ben, pinakikinggan kita si Ben Tulfo to. Kung ikay nanonood sa UNTV, makikita mo na nagharang pa kayo ng barrier dyan para lang talaga sa mga putok sa buhong mga equipment na yan. Tapos sasabihin mo na bili, wala namang pakialam kami kung sino man nakabili niyan. Yung lugar na dinadaanan ng pedestrian at sasakyan, sinakop na ng putok sa buhong nagmamayari niyan. Boss! Sige Kung po, sir, nanonood ka ba o nakikita mo o nagsasalita ka na hindi mo alam sinasabi mo, boss hindi sir, hindi. Wala nanonood ka ba ngayon? Buksan mo ang TV mo sa UNTV, tingnan mo. Habang nagsasalita ka, pagtatawanan ka, magmumukha kang payaso niyan Nakikita mo kung anong nakikita namin. Pareho naman ang mata natin, hindi ba?
Sa lugar nyo to eh. Ngayon sasabihin mo, nagkataon lang may ginagawa dyan. Ginamit yung parang, ito yung parang may mga ginamit sila ng barrier dyan para lamang maggamit nila yung kalye. Sa lugar lang nila. Hindi nyo ba napapansin yan? Wala ba kayong mga tauhan dyan? Mabuti sana kung may excavation dyan, may hinukay. Wala eh. Abuso na ito. Kagawad, abuso itong ginagawa. Sino ba ang barangay chairman yun yung kagawad? Sir, si Barangay Chairwoman Milagros. Sabihin mo dyan sa Barangay Milagros kung sinong chairman dyan, wag na matutulog sa pansitan, ha? Gumising na kayo, tingnan nyo na lang yan. Nakakahiya yan. Sige, sir. Umasa po kayo na gagawa namin. Talagang aasa kami kasi kung hindi, bubulabugi namin kayo dyan. Ay, bibigyan ka namin ng ano dito. Kailan ho ninyo magagawa ho yan, kagawad? Mapatanggal ho natin yan. Bukas din, sir. Bukas na bukas. Siguraduhin mo lang. Sigurado po, sir. Okay. Sige po. Bibisitahin po namin po yan, ha, kagawad. Thank you so much po. Yes po, opo. Okay. Ay, lako, Lex, kuminsan mga tao, akala siguro, ganun lang magsalita sa amin, hindi alam siguro nito mga putok sa buho na to, ang mga sinasabi nila, naka-televise. O imposible naman sabihin ni kagawad na may inaayos. Yung inaayos siguro yung kanilang lugar talaga. Dahil nilagyan pa ng mga barrier. Nako po. Ay, nako. Ay, Big Tech, ano bang lakas ninyo? Baka binibigyan sila ng baking equipment. Balikan natin, Lex, yung komento ng ating mga kagaypi tungkol sa sala ng balita natin. Ito si Hebs Saban Almozaini. Sinibak talaga kasi puro naman patikos against the president at sa press-con pa. Sabi ng ito si Grace Kelly. Alam mo, si Grace Kelly, kilala mo, artista yan. Grace Kelly. Grace Kelly. Ang sabihin niya, napahiya siya dahil doon sa Yolanda Housing siyang mukhang ihaharap dahil na kaya ni Secretary Dino, siya po yung Presidential Assistant for Visayas. Within 20 days na po, nagawa daw niya kagad yung pabahay po dyan sa mga Yolanda victims. Ay, nako. So, marami po tayong mga comments po niya. Sulat lamang po at bigay po ninyo inyong mga komento po sa nangyari pong pagtanghal o pag-resign ni VP Lenny. Samantala, para sa mga gustong magsumbong po at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kami pinipiling pong oras. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page. Bumisita lamang po yan sa www.facebook.com/kilospronto. Mag-iwan po ng mensahe. Huwag mong kalimutan ang inyong pong mga contact number. Tatawagan po kayo ng aming pong KP team. Susunod! Magkumare, nag-aaway sa social media. Si kumpare kasi, nakarelasyon ng kaibigan niyang misis. Paano nangyari yun? Naloko na. Ay, naloko na nga. Lola na naipitan ng ugat sa spinal cord na wala ng pag-asa sa buhay. Pero sa tulong ng herbal supplement, eto, nakahanap ng ginhawa at eto yung nabigyan ng lunas. Panoorin mamaya. Babalik ang Kilos Pronto. Nandito ngayon sa studio natin si Mariel Ibanez. Sinisiraan daw siya kasi ng kanyang kumare sa social media. Natuklasan ng kanyang kumare na ang ka-textmate ni Mariel, asawa nito. Ang masaklap, nabasa pa mismo ng kumare ang text ni Mariel na, I love you. I love you. Hindi yun. Pambata yan eh. Dagukan kita mamaya. Okay na sana ang intro ko eh. Yung love song. Love song. Ikaw talaga. Ikaw ginagawa mo. Sige na, kakausapin natin. Sige, si Mariel. Kayo ba'y nag-usap na sa barangay ng kumare mo? Opo. Okay. Anong napagkasunduan ninyo? Na wala na pong parinigan po na mangyayari. Yung yan ba'y nangyayari ngayon na hindi na kayo nagpaparinig? Hindi po nasunod yung naging kasunduan namin. So, ayaw sumunod na yung kumare. Nagpo-post pa rin po sila ng malalaswa. So, nagpo-post si Menchi po. Menchi. Tapos yung dalawang kapatid niya po na si Margaret at saka si Maria P po. Pag lumalabas po ako, sinisigawan po nila ako ng mga malalaswang salita. Tulad ng? Yung ganun din po, yung paano daw po. Pero tanong natin, Ben, ano ba ang nag-udyok sa'yo magpadala ka ng text message na 143? Wala naman po. Kasi, I love you. I love you. Bakit mo pinadala ba yung text message na I love you? Wala naman po kasi sanay na po ako sa ganun yung pag may nakaka-text kahit hindi ko po kilala, ganun. Tapos sa katrabaho ko po. Pag hindi mo alam, siyempre pag ako tinext mo ng I love you, siyempre yung puso ko rin. I love you. Hindi, totoo lang. Wala kayong relasyon ng asawa ni Menchi? Wala naman? Wala po. Bakit mo alam yung number niya?
Kasi dati po yung number ko po na ginagamit is number po ng asawa ko. So ngayon po, nung nag-apply po siya ng plan sa Sun, binigay niya po sa akin yung number niya. Sige. So, okay, sa mabilis ang ano. So, anong gusto mo mangyari? Magkaayos kayo? Yung matigil na lang po yung paninira niya sa akin. Para matigil yan, Mariel, okay, pakinggan mo ang payo ni Kuya Alex at ni Kuya Ben. Okay, ako siguro mauna. Okay, mauna. Okay, ang yung nakakababata muna. Sige. Okay, papayo ko sa iyo, Mariel, ay marunong ka ba mag-sorry? Opo. Yun. Kapag nag-sorry ka nang galing sa puso, lapitan mo si Menchi, sabi mo, Menchi, sorry, hindi ko sinasadya ang pagpapadala ng ganun. Madali namang magpatawad ang tao eh. Pero kung ikaw nagmamatigas ka rin, ikaw rin may kasalanan, walang ibang gagawin yun, kundi sisiraan ka talaga niya. Lumapit ka at from your heart, sabihin mo, Menchi, I'm sorry, hindi ko sadyang gano'n. At wala kami relasyon ng asawa mo. Ganun. Nakamaintindihan ka nun. Alright. Ayos ko sa'yo. Okay ba yung advice ko sa'yo? Ako naman. Ito naman si Kuya Ben. Okay, si Kuya Ben gano'n rin. Pumunta ka roon sa kumare mo, kasama si kumpare. Yun. Sasabihin mo, yung pagpapadala ko ng I love you, walang laman yun. Ngayon, kung maintindihan ng kumpare mo na hindi mo siya kilala, sabihin niya ngayon sa kumare mo na, huwag mo na siyang awayin. Yun naman parang wala naman laman yun. So si kumpare, makakatulong sa'yo, yung ka-textmate mo na pinadalhan mo ng I love you. Yun. Ngayon, sasabihin mo sa kanya, I love you pa rin, pero ngayon alam ko na, I like you na lang. So, ngayon, kung masabi mo yun, tutulong sa'yo si kumpare mo. Para naman maibsan yung galit at selos ng iyong kumare. Di ba? Yeah. Dahil marapit ng Pasko, padalhan mo siya ng bibingka, padalhan mo siya ng puto. Di ba? Padala ka ng peace offering. Yun. Sabihin mo, dadalhin mo kanyang, sino ba ninginang ka ba sa anak niya? Opo. O di punta ka, dalhin mo yung gift. Sabihin mo, alang-alang sa Pasko. Baka hindi ka siguro bibigyan ng gift no sa inaanak mo. Yun na. Ngayon, balikan mo inaanak mo. Sabi mo, idadaan mo sa inaanak. Sabi mo, itong regalo mo sa'yo. Makikita nung kaaway mo na si Menchi, uy, mabait pala to si Maria. Saka si Menchi, bigyan mo rin ng regalo. Pero si Mister, si kumpare, huwag. Baka magagalit yun eh. Yun ang dahilan eh. Okay na ba sa'yo? Pati si Menchi, sana kung nanonood si Menchi, Menchi, kung hingi naman ng tawad si Mariel sa'yo, patawarin mo na. Ang Diyos nga nagpapatawad. Tayo pa mga tao. Alam natin, nagkakamali minsan ng isa, pagbigyan mo naman. Anong pangalan ng kumpare mo? Si Reynaldo Rabongi po. Reynaldo! Makinig ka! Reynaldo! Alang-alang sa Pasko! Tulungan mo naman si kumare na naiipit ngayon dahil ikaw ang dahilan ng sigalot. Ito'y alang-alang sa Kapaskuhan at para magkaroon ng katahimikan, si kumare mo at yung misis mo na pagbatiin mo na, ikaw ang naging dahilan. Yun. Ikaw ang pinadalhan ng I love you. Ikaw ang tumanggap. Kaya sasabihin mo naman, Reynaldo, sa iyong misis, wala yun. I love you. Yun. Hindi para sa kay Mariel, bagkus para sa misis mo. Okay ba sa iyon? Para sa diwa ng Pasko, magkaisa kayo. Okay na ba tayo? Para mabuo. Kilos pronto bang ginawa namin ni Kuya Alex? Tsaka ni Kuya Ben? Yes. Hindi kaya ng barangay ninyo, kayo talaga mga barangay. Mga barangay talaga. Tinutulungan nyo dapat yung mga ganito. Dadaan pa dito sa Kilos Pronto. Pero okay na yun. Nagbigay ko kami ng aming pong mga munting advice sa mga ganito pong hidwaan na magkapitbahay. Approve na ba sa'yo? Opo. Di sabihin mo na lang doon sa kay... Ngayon mismo sa ere. Sige, sabihin mo doon sa kumare mo, mag-apila ka. Alang-alang. Sige, dito ka humirap. Sige, sabihin mo na lang. Sa Menchi. Para po sa kumari ko kay Menchi lastimado, inuulit ko, sorry. Hindi ko naman sinasadya. Yung sa akin lang, sana tigilan nyo na yung paninira nyo sa akin sa social media. Kasi apektado na lahat. Nagkukulong na lang ako kasi wala na akong mukhang maiharap. Okay. Willing naman ako From the start pa lang naman sinabi ko yung totoo. Kaya lang yung naging action nyo kasi sa akin is ikinalat nyo agad na nabuntis ako ng asawa mo, na nagpalaglag ako, na kahit hindi totoo. Tapos yung lagi nyo kong sisigawan ng mga malalasong salita kahit kasama ko yung mga anak ko.
Na dumadating sa puntong hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng salitang binibitawan niyo laban sa akin. Yun lang po. Ngayon, maluwag na ba sa kalooban mo na nasabi mo sa kanya mismo, dito mismo sa telebisyon? Opo. O kung nakikinig man ngayon yung iyong kumare, pangalan ni kumare si Menchi. Menchi, kung nakikinig ka, hindi madali para sa isang kumare mo sa ito mismo, sa television mismo, umaapila sa iyo. Tigilan mo na, alang-alang sa sinasabing kapaskuhan na darating. Public apology na po yan. Public apology na yan, ha? Hindi madali magpakumbaba para sabihin, nagsusorry siya, hindi niya sinasadya yun. Sana patawarin mo na. Okay ba, Lex? Ayos, galing. Okay, sige. Okay, Menchi, Mariel, bumalik ka dito kung ano man ang mga resulta na nangyari dun sa inyong komunidad, ha? Okay. Sige po. Eto naman, Lex, ang isang tao pag nawala ng pag-asa, lahat ng bagay, kuminsan dumarating yung mga negatibong pag-iisip na kuminsan gusto ng tuldungan ng kanyang buhay, magpakamatay. Lalo na sa isang pasyente na talagang may edad na. Hindi, 66 years old, si Juanita Francisco. Ito kung sabihin sa English, pinch nerve na ipitan sa ugat sa spinal cord. Masakit yun. Kasi mawalan ka ng pag-asa. Pero balik, nung siya'y nakainom ng King's Herbal, panoorin. Pa-opera ako sa gallbladder. Yun na ang simula. Naramdaman ko ng masakit ang likod ko. Mga ilang hindi na ako nakalakad, hindi na ako makabangon. Binubuhat na ako. Pinaliliguan ako. Hindi ako makakilos. Siguro nakuha ko sa pagbubuhat ko sa tindahan. Pa-check up ako nung sabi sa akin, may ipit kang ugat sa likod, spine, sabi niya. Ako nga, hindi ko maigalaw. Pagka gusto kong itaas, natawag ko yung apo ko, tsaka ayan. Itong buwan yun, wala na akong pag-asa. Tapos naisip ko pa, magbikti na kaya ako. Yung King's Herbal, yan ang pinainom sa akin. Nang makainom ako noon, pagka-2 araw, pagtayo ko, nung lalakad ako, dumiretso pag lakad ko, sabi ko, ay, kung magaling yung herbal. Paglipas uli na 1 linggo, yung paa ko naman, gumalaw siyang ganyan. Gumalaw siyang ganyan. Naisipa ko na siya. Nakakapaghugas na ako ng pinggan, nakakapagsaing, nakapagwawalis ako dyan, doon, nakapagwawalis ako doon. Naayos na. Nakapag may inabot akong ganyan, dati hindi ko maabot Oo, mas masigla na pakiramdam ko ngayon kaysa nung nakakaraan. Patuloy pa pag-inom ko ng herbal, hindi ko tinitigilan yun. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman.
kanina ho, medyo emotional po tayo, no? Yung ating pong guest kanina. Pero ngayon po, tayo po'y nagbabalik. Ito, patatawahin po namin kayo. Dito po tayo sa ating pong kengkoyan, ha? Men versus Wire. Yan po ang ating kengkoy na topic ngayong araw na ito. Panoorin po natin. Sa tindi ng trapiko ngayon, sa lansangan, mga tsuper na hindi makapaghintay, hindi makatiis. Lahat ng pwedeng suotan, dinadaanan. Tulad na lamang ng riding in tandem na ito sa Bulacan. Para lamang makalusot sa trapiko, inangat ng driver ng motorsiklo ang tali para makasingit. Pero ang angkas niya, hindi alertado. Walang kaalam-alam sa diskarte ng kolokoy niyang kasama. Nang umandar tuloy ang motorsiklo, ang pobreng angkas sumabit sa tali at tuluyang nahulog sa motor. Hoy mga kengkoy, akala nyo makakalusot ang diskarte nyong yan. Para sa driver ng motorsiklo, matuto kang sumunod sa batas para huwag malaglag ang iyong angkas. Okay, mixed emotion tayo rito. Kanina umiiyak, ngayon dahil tatawa tayo sa... Buti hindi niya binatukan yung kanyang driver. No? Hindi man lang sinabi, may tali. Okay, Alex, balikan natin to. Ang isyong tungkol kay Vice President Leni Robredo. Marami kasi tayong natatanggap na komento. Basahin natin ulit yung ilan. Okay. Yan. Mula kay Jonathan Mendoza, sabi niya, wala sa masasabi dahil wala naman daw na-achieve sa departamento na pinamamahala niya. Okay, si Jaisel Gonzalez, si VP ang binoto ng taong bayan. Huwag na sana nilang ipilit si Marcos. Dapat matutong tumanggap ng pagkatalo. Si Edsel Bariso, ito sabi niya, dapat sa gabinete parang isang matulis na sibat na mangunguna sa ating lahat tungo sa kaunlaran. At hindi tulad ng isang mapurol na patalim at si VP Leni ay sa gusto man natin o hindi ay parang isang malalim na kuping sa pamahalaan ng Pangulo. Yun. Ay. Ay, kung titingnan na, balikan natin Lex, no? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit umabot sa ganito? Dati nung una, okay naman ang relasyon. Magandang relasyon, di ba? Lahat na lang sinasabi niyan. Pero, ano yung bagay na medyo umabot sa puntong, wag na natin sabihin inagaw sa kanya ni Evasco. Pagkusting na natin ang punot dulo nito. Ikaw, sabihin mo sa akin. Siguro yung masakit yung text na sasabihin sa'yo na huwag kang umattend sa lahat ng cabinet meeting. Ibig sabihin po no, na hindi ka na welcome sa kanilang grupo. Anong dahilan? Maaring siguro yung kanyang pagpapalathala at pagpabibigay ng kanyang posisyon doon po sa mga issues tulad po nung Marcos Berl, nakita kasi siya, no? Nako. Yun siguro. At marami pa sigurong iba na magkasulungat po sila ng kanila pong mga... May mga gabinete na salungat naman, pero hindi mo sila makikita sa publiko. So, they disagree. Agreeably doon sa sinasabing mga bagay na kung minsan, hindi na dapat iba yung kay Vice Leni. Dahil marami naman pong mga... nasa poder ngayon ni Duterte, ng President Duterte na mga nasa makakaliwang grupo. Bakit nandyan pa rin sila? Wala. So, ibig sabihin, meron po silang paninindigan pero hindi po nila ito ipinaparating sa Pangulo. Okay, yan. Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas po ha. Mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan po ang bawat isyong dapat po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!